Mahal na Vice Mayor, Chia Chesa, sa ating pong department heads na nandito at lalong-lalo na ang pamunuan ng Manila City Library, Director Maylene Villanueva. Ang dami niyang pinapirmahan na permanent at promotion. Napirmahan ko na lahat. Wala pa tayong pera niyan. Sa ating Engineer Andres, masaya ako, nakabalik si Andres. Mabilis na ulit ang kilos. Natutuwa ako dahil yung ating mga kasama sa departamento, lalong-lalo na dito sa distrito ninyo, si Dandan. Gusto niyo bang ma-meet si Dandan? May palupa si Dandan. Tahimik doon. Walang chismoso doon. May masaya ako dahil araw-araw na ginawa ng Diyos. Yung iba nating mga kababayan na nagigipit sa puninarya, sa pagpapalibing, yung mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, nagkaroon sila ng direktor ulit na may tenga na pinakikinggan yung hinaing at kakulangan ng ilan nating mahihirap na namatayan. Ayan, ang ating Direktor Dandan Tan. Nangangayayat pa ho yan. Kasi wala rin siyang tulog eh. Hindi rin sila nagpapahinga. Of course, sa ating mga barangay chairman na nandito, mga kagawad, secretary treasurer, mga tanod, lahat ng barangay officials, aking kapwa kawani, mga kabataan, nasa Gedli, at special mention ko lang, yung aking mga paborito, mga lolo't lola ko. Ayan, pinaka-paborito ko yan. Palakas ang palakas yan. Insure ba naman ang tinitira nila eh. Dumarating na rin yung cake. Na-resume na rin yung cake. Nabalik na yung insure, nabalik na yung cake. Sa Oktubre, magkikita tayo. Maglulubi-lubi tayo. Hulyo, Agosto, Setyembre, bigayan na ng Oktubre. I love you. Malaking pera yan. 390 million. Yeah. Kahit wala tayong pera, basta ano lang, itatawid ko, iraraos ko. Kahit na tayo talaga said na said. But then again, masaya ako, yung mga bata dyan sa daycare hindi maalis. Yung mga lolo't lola ko hindi maalis. Gamitin nyo muna yan. 1-2 sawa. Gusto ko lang kayo i-update. Alam nyo, 5-5 ang akusasyon ngayon sa mga taong gobyerno. Tama ba? Hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Talagang talamak eh. At ang naperwisyo, mamamayan. Akalain mo Pilipino ngayon, pragman na. Pag umulan, swimming. Kaya nagalit ang taong bayan. Kaya ang taong bayan, naghihinagpis ng gigigil. I hope on what they're doing right now in the national government ay talagang merong mapanagot. Hayaan natin sila, yung mga proper forum, body, or ahensya ng gobyerno na mapapanagot ang mga may sala o nagkamali. Ngayon, tayo sa Maynila, ibang approach. Ilagay sa tama yung mali. Pagka mali, pinapagalitan. Pero hindi pwedeng galit lamang. Kailangan i-guide mo rin paano itama. Tingnan po ninyo. Nais kong ipabatid sa inyong lahat dito sa Tercero Distrito.
2022, 23, 24, at 25. Itong mga kontraktor, hindi nagsipagbayad ng buwis sa Maynila. Napag-alaman ko. Dahil sa inyo. Dahil dyan. Anong ginawa ng inyong pamahalang lungsod? Binigyan ko ng SOA. Hinabol natin. Bakit? Yun ang tama. Yun ang legal. Yun ang tamang kaysa ituro ko ang daliri ko. Ito. Wala mangyayari doon. Wala. Hayaan natin. Yan, Senado, nag-iimbestiga. Kongreso, nag-iimbestiga. COA, nag-iimbestiga. Ang Presidente, nag-iimbestiga. Hayaan na natin sila. Basta tayo, what is due to the city kung ano ang marapat para sa syudad, dapat makuha ng syudad. Why? Ito, wag ka na lumayo. Ito, tingnan mo to. Ayun may business permit Ayun, nakita ko na. May business permit. Anong ibig sabihin? Maliit na pwesto, nagbayad ng buwis sa lungsod. Kinilala ang pamahalang lungsod. Bakit sa kanya applicable ang batas? Bakit sa malalaking kontraktor hindi? Sa Maynila, iba kami. Tayo, sinuwa natin. Ano ngayon ang naging pabor para sa atin? Kasi importanteng malaan to ng taong bayan, dala ng tayo'y puro taga Maynila. Sino hindi taga Maynila rito? Okay. Sino taga Maynila? Taas ang kamay. Exactly. Because there must be government. There must. Kailangan may gobyerno. Ano naging epekto? Mga nanay ko, mga tatay ko, nais kong ipabatid sa inyo, lalong-lalo na sa mga barangay official. Noong Biyernes, nakakolekta na tayo ng 93 million pesos. From zero. From wala. Hinabol ng pamahalaan, nagbayad sila. Paano, Yorme, paano yung hindi magbabayad? Huwag kayong mag-alala. Ito nga, dinimanda ko dinimanda ko yan, kriminal. Bakit? Yun ang tama, kaysa akusahan ko Diba, kaysa turo ko lang na ituro daliri ko. The legal way, the proper way. 93 million. Gusto ko ipaalam, lalo na rito. May mga karanasan sa Rasak. Malapit sa inyo to di ba? Gusto ko ipaalam sa inyo. Yung sinira na building ng kontraktor. Noong Biyernes, nagbayad sila 10.4 million pesos sa lungsod ng Maynila. May pasok Walang ulan. Yung mga bata kasi, Yorme, baka naman. Tiri kang araw. Mag-aral kayo maigi. Ang ganda ng library nyo. Ito, kwento ko mamaya. Kinukwento ko lang muna, saan tayo papunta? At ano ang mga dahilan? Na kung bakit ka kailangan magalit, at kailangan ka magpatawad, at kailangan mo maggobyerno. Dahil wala namang perpektong sitwasyon. Pero ang isang resulta, hindi pwedeng maitanggi na mukhang tama ang ginagawa ng inyong pamahalaang lungsod. Biriin ninyo, mga nanay ko, mga tatay ko, paano halimbawa, katulad ng dating sinundan ko, ikinipit balikat lang ang lahat ng ito. Magkano nawala sa atin? Malaking pera. Bakit siya? Pinagbabayad natin. Ayan.
Nakikita yung permit, may permit, nakita ko yung logo. Bakit siya nagbabayad ng 5 bulig, 3 bulig, o 7 bulig? Malamang yan, taon-taon, 10, tansya ko dyan, ha? Mahina na 10 bulig dyan, 1 taon. Bakit siya nagbabayad? Bakit sila? Hindi. O yun ang magandang epekto ng pagiging masinop, mainam at epesyenteng paggugobyerno. What is due to us should be given to us. Now, the good thing about it is nagkaroon tayo ng ekstrang pera. At naman yung mga ekstrang pera na yan, nagagamit natin sa serbisyo. Sa akin ba sila nagbayad? Hindi. Sa gobyerno ng Maynila. Minalas lang sila. Bakit? Binoto nyo ko. Nagbalik na ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Moving forward. Tanong, Yorme, pipigilan mo ba yung mga ginagawa ng kalaban mo sa politika? Mahigin na rin sa akin yung marinig. Ang sagot, hindi. Ba't ko pipigilan? Pakikinabangan ng taong bayan. Kaya lamang, huwag lang sila magpapagawa sa bagay, sa lugar, na makapagbibigay indulto, perwisyo, o panganib sa komunidad. Kung ang paggawain bayan ay bagay na katulad ng bubuksan o i-ground break natin ngayon, so be it. In fact, gusto kong ipaalala sa inyo, huwag kayong magpupunta muna sa Dimasalang ngayong araw na ito. Alam nyo bakit? Gagawin na yung tulay ng District 3 and District 4. Tanong, kaninong project yun? Sa kanila. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Hindi ko lang inaprobahan, binigyan ko pa ng traffic enforcement at ito ko ngayon, nag-aabiso sa tao na mahihirapan tayong bumiyahe in the next 360 days dyan sa Dimasalang. Kapakinabangan ba ng tao yun? Opo. Tulay ba yun? Opo. Magagamit ba ng tao? Opo. Iyon yung punto ko. Kapag sila'y nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, din lang nila ang kanilang obligasyon, wala yan yung politika. Ang politika nung Mayo. Nung Mayo. After nun, may desisyon na ang tao. We have to work together. Yun ang importante. Diyan maraming namamali. Yung salitaan, personal lang yan. Bakit ko idadamay yung personal na sakit ng puso ko sa mga bagay na sinabi nila sa pamamahala sa tao? Yung sinabi nilang masakit sa akin, ako lang ang nasaktan. Bakit kailangan ko saktan sila at mapahamak, malagay sa sitwasyon ang taong bayan? Pwede ko na maisang tabi yung akin. Bakit? Di ba mga lingkod bayan kami? Supposed to be. Paglilingkod sa tao ang mahalaga. Ngayon, kung sino may mali, may husgado. May investigasyon. Sino magsasabing tama o mali, ayan natin ang tamang ahensya ng gobyerno. But for the meantime, sa ating mga nakikinig sa Nangka, sa harapan, hanggang dyan sa Kodli, at dito sa Wakali, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Today, we are going to groundbreak something that is new. New facility with old principle. Library. Silid Aklatan. At hindi lang to for libro. I would like to inform yung ating mga, ito na naman, special mention na naman kayo. Mga lolo't lola ko. Sa inyo ito, at mga kabataan, sa inyo to. Sigurado ako tiyak to, hindi na tayo maghahanap ng taong pumunta sa library. Feeling ko yung mga kabataan,
sigurado ako pupunta yung library natin. Alam mo bakit? Pag nadali natin to, puro Apple ang lalagay nating computer dyan. Kita ninyo, kwento pa lang. Laway pa lang yun. Paano pag nagkatotoo na? Yes, we will modernize our library. While we have the physical book, but also we will adapt to technology so that everyone will have an access to it. Equal opportunity in this type of equipment. And better. And that's why we will continue to invest to minimum basic needs, MBN, housing, education, healthcare, and jobs. We will not stop investing to this minimum basic needs. Who would thought? Kayo na po sumagot. Tanungin nyo ang sarili nyo at kayo na rin na sumagot. Sino mag-aakala talagang mapaglaro ang tadhana? Paglaro talaga tadhana. At ang Diyos, maraming pamamaraan. Sino mag-aakala na ang isang squatter, isang basurero, walang sariling bahay noon, nakikipisan, umuupa, tumutusok sa may lupa ng may lupa, nakala mo'y kanya, ay makapagtatayo ng 20-story San Lazaro residence. Sino makikinabang? Mamamayan, pamilyang Manilig. Talagang mapaglaro ang tabang. Yung squatter, nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter. Tingnan mo talaga, no? Hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Kaya ako'y naniniwala. Hindi ako nawawala ng lakas ng loob na kahit na wala tayo. Sa totoo lang, ayoko ng asinan ng sugat at kalamansiin ng sugat Pero talagang ganun kahapdi ang katatayuan natin. Pero, hindi ako titigil. Loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan. Hindi ako titigil na maghanap ng mga bagay na kayang magbigay ng serbisyong mapapakinabangan ng mga bata sa lungsod ng Maynila. We are going to inaugurate with a total of 2,118 square meter, 5-story. Itong library ninyo. At hindi dyan hinto yan. Gusto ko na kayong i-update because this is budget month. In a matter of few weeks, there will be budget deliberation in the Sangguniang Panglungsod ng inyong konseho ng Maynila. And I would like to update you. Yes, maaaring salat tayo. Pero huwag kayo mag-alala. Hanggat kaya kong unatin ng goma, o unatin ko, makaraos lang tayo. Next year, we'll start finishing Magsaysay High School. Next year, here again in 3rd District, we will build MDRRMO Flood Monitoring Command Center here in 3rd District. Next year, we will build Binondominium 2 in 3rd District. Familiar ba kayo ron sa San Nicolas? Yes, young man. Sino nakinabang? Wala pa. Yung squatter sa gitna. Nung natayo yung Binondominium 1, dinuro, inakyat, bakante yung space. 3 years ng bakante. The purpose is to build another, but nobody built. But we will build Binondominium 2
para sa susunod na squatter do sa gitna ng Valderrama, San Nicolas, Binondo, Maynila. Next year, true to our commitment, we will start groundbreaking Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. We will produce more doctors, more nurses, or all other allied healthcare courses. Today, we are only producing about a few hundreds. But, may awa ang Diyos. Tayo na ang may pinakamalaking healthcare program sa buong Pilipinas. 7 na ang ospital natin dahil binuksan na natin yung Baseco Hospital. We have 44 health centers, 7 hospital. Then, it is time, it is right, and aligned with our minimum basic needs to produce more doctors on our own. Magaling ang PLM, top-notch ang PLM, pero walang espasyo. Kung maalala ninyo, pinagawa natin yung ospital ng Maynila, yung bago. Nakita niyo yung luma? Dudurugin natin yon. Magtatayo tayo ng modernong Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. You know how many possible students? 5,000 students of allied health courses. Yes. We will be part of the nation building. We'll produce more medical professionals in the city of Manila. Tuloy-tuloy yan. Kaya, umanatag kayo, mga nanay tatay ko, mga barangay chairman, pinatawad ko na kayo, ha? Nakikinig yung mga constituents nyo. Tawa, natatawa sila. Buti na lang, hindi kayo nakinig sa kanila. Life must move on. We must move on. Tigilan nyo na yan. Okay na yan. Pumanatag na kayo. Nakita ko na yung paborito ko, si Cortez, oh. Alam mo, ito let me, why am I like this? Sino dito ang nanay? Sino ang tatay? Madalit salita, halos lahat kayo magulang. Okay. And let me put this in this situation. Being a parent, answer me straight. Pag naligaw ng landas ang anak mo, itatapon mo ba sa labas ng kalsada? Talaga? Alagaan nyo? Gagabayan nyo? Patatawarin nyo? Uunawain nyo? Ako ang ama ng lungsod ng Maynila. That's the way it is. If we can apply it to our homes, as a father of the city, I, for one, should avail of such culture, tradition, or way of life, being a parent. Ganun lang yun. Pag naligaw, mapipitik mo sa tenga ng kaunti, tigas-tigas yung ulo mo. Papalay mo sa wipax. Ang mahirap, pag napalo ka ng hanger, ng araw, may latay. But that's how being a parent. Huwag kayong matatakot na kayo pagagalitan ng inyong magulang from time to time. Because walang magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Matitiis ko ba kayo? At the end of the day, manilay nyo kayo. At the end of the day, mayor ako. Meron akong obligasyon sa inyo. At the same manner,
Eh kung nagagawa nyo sa anak ninyo, kaya ko rin gawin sa mga anak kong 2 milyong Manileño sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, ang Panginoon ba? Whether si Jesus, si Allah, kung sino man ang Panginoon ninyo. I hope nasa langit ha, huwag yung nasa ibaba ha. Matanong ko lang kayo, mapagpatawad ba ang Diyos? Naniniwala kayo? Talaga? Kahit anong kasalanan natin, ang pakiramdam natin, patatawarin tayo ng Diyos? Tama ba? O, kung ang Diyos nagpapatawad, ako pa kaya? Who am I? Tanong, wala ba akong kasalanan sa buhay? Hindi totoo yun. Kamali din ako. Ang tanong, nadapa ba ako sa buhay? Maraming beses. Pero hindi ko binibilang yung dami ng pagkakadapa. Ang binibilang ko lagi, ilang beses akong tatayo. Yan din ang gusto ko maging relasyon natin. We must move on. Moving on. This is here we are. Despite of lack of resources, kahit na kulang tayo. Unat na ang goma. Pigang-piga na ang bimpo. May pagawain bayan pa tayo. Kaya, umasa kayo, si Vice Mayor Chi, ang mga kosyal, mga congressman, senador, presidente, sino man ang mahihingian ko ng tulong, gagawin ko on your behalf. Hindi ako mahihiya, ipanghingi kayo. Ngayon, nandito tayo para sa ating mga anak at ang aking mga minamahal na lolo't lola. Sa mga barangay official, o kita ninyo, o nakuha nyo na yung RPT, di ba? Sino pa hindi nakakuha ng RPT? Imagine ninyo, tinago sa inyo ng first quarter, second quarter. O, yung RPT, yung galing sa Maynila. Lahat. O, pag may resources, what is due to you, you will be given. It will be given to you. So tayo lahat, ha? Ulitin ko. Can you just smile? Pwede ba tayo magpalakpakan para sa sarili natin, para sa sila? Tanggalin nyo na ang mga tinik sa dibdib ninyo. Andito na ako sa harapan ninyo. Ako na ang nag-aabiso. Tabla-tabla na. Wala na kayong iisipin pa. So muli, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, kapwa ko empleyado, maraming salamat sa pagkakataon na ito. I cannot do this alone. Hindi ko kayang maglinis mag-isa ng Maynila. Hindi ko kayang papanatagin na mag-isa ang Maynila. Hindi ko kayang papaularin na mag-isa ang Maynila. Kailangan ko kayo. I need you. We need to come together. All of us. Because if we're together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.